Um, Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Liza po from CLF Napotas. So tayo po ay nasa ika-44 na yugto na po ng ating CLF 40-day prayer and fasting for the nation po. Na may tema po na The Reason That Made Me to Decide to Follow Jesus. So yan po, bago po tayo magsimula, tayong lahat po muna ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Lord, for this day, Panginoon, na kami ay patuloy na iniingatan niyo po sa bawat sa amin, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw yung patuloy na gumabay at tumatnubay, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Ikaw ang siyang patuloy na manguna at magbigay, Panginoon, sa amin ng wisdom, Lord, ng knowledge, Panginoon. Na sa gayon ay ang patuloy na makita at magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw tangi ikaw lamang, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa amin. Gayun din, Panginoon, hipuin mo, Lord God, yung mga tao, Lord God, na nakikinig, Panginoon, at makikinig pa, Panginoon, sa devotion na ito, Lord God. Ikaw na pong bahala sa kanila, Panginoon, at naway may matutunan sila sa araw na ito. Thank you, Lord God, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, ang lahat may sabi ng Amen. Amen, ayan po. At isang pinagpalang araw po muli sa ating lahat. Ako po si Sister Liza po from CLF Napotas. At ako po muli ay nagagalak po sapagkat patuloy na naman tayo na naanyayahan at nagkaroon ng schedule po sa ating daily devotion. So, ayun nga po, at uulitin ko na tayo po ay may tema na The Reason That Made Me to Decide to Follow Jesus. So, yun nga po, paano nga ang isang Ate Lisa po na mag-decide na sundin ang ating Panginoon. So, marami pong nangyari bago po talaga ako totally nag-surrender kay Lord at I decide to follow Jesus nga po. So, naalala ko po dati, kabataan pa po ako that time at dati po talaga is Catholic talaga kami, pamilyang Katoliko talaga kami. So, hindi kami gaanong familiar sa pagiging Christian, born again po. So, napakarami po na nangyari yung mga panahon na kami po ay lumalaki sapagkat iba nga po yung paniniwala namin that time. So, akala namin ganun na lang yung, alam mo yun, ganun na lang yung kung ano yung kinagisnan mo, kung ano yung magulang mo, ganun ka na rin. Pero nga, at dahil tayo ay nagkakaroon ng sariling isip, diba? At patuloy nga na mayroong ginagamit ang Panginoon na tao para tayo is makakilala sa Panginoon. So, yung nangyari nga po sa akin, bakit nga po ako nag-decide na sundin ang ating Panginoon. Sapagkat dati po yung way back high school po ako that time. And ang una pong na-invite sa pagiging Christian po si ate po talaga. In-invite lang din po siya ng kaibigan niya that time. And then, siya po yung unang-unang naging Kristiyano sa pamilya namin. So, yung una, hindi ko naiintindihan yun, naunawaan. Bakit ganon? Minsan talaga, totoo, gabi talaga umuwi. Alam naman po natin na sa Catholic po, is umaga talaga yung simba doon. And pag may gabi, hindi naman asing gabi. Nagkakaroon lang kapag simbang gabi. Ganun po, ganun yung mga occasionally lang po or seasonal lang po. But yung si ate po, that time, high school na rin po siya. Ang nangyayari po is umuwi po siya ng gabi. So, yun, lagi nga po siya napapagalitan ni Papa that time na ano bang klaseng simbahan niya, ano bang mga kulto ba kayo? Bakit gabing-gabi na? Anong oras na? Ngayon pa lang kayo uwi, kababae mong tao. Ganon po siya. Ganon po yung laging sinasabi ni Papa. At ganon din naman po yung yung hanggang sa ngayon sa mga magulang, sa mga pamilya natin na hindi pa talaga hindi tayo nauunawaan kasi nga iba yung paniniwala natin sa kanila. So yun nga po yung nangyari na si ate po yung unang naging Kristiyano sa amin at bilang hindi pa talaga ako rin na nagiging Kristiyano, gumagatong din ako na, oo nga, ganun pa. Oo nga, ano yan, anong oras na, gabing-gabi na.
babae ka pa naman, that time, nakatira kami sa may bandang Fishport, ang dami talagang mga ano doon, mga tambay, mga ano, lalaki na, alam mo na yun, mga tambay na mga lalaki na mga puro mga bisyo. So, iniwasan talaga namin na umuwi talaga ng gabi. So, yun nga po yung nangyari. At si ate patuloy lang po doon na nagdire-diretso po, at minsan nai-invite po kami ni ate sa mga youth celebration lang naman po yun, sa mga like every month po na youth celebration po, meron kasi lagi sa Navotas yun na every month na may ginaganap po about sa kabataan. So dun lang po ako nai-invite that time. So yun po yung nangyari, na meron pong matinding nangyari sa family namin, family problem po. May dumating na pagsubok po sa amin na talagang sinubok yung pamilya namin. So ako that time na although nagsisimba sa Catholic, linggo-linggo po yun, talagang nagsisimba kami kahit umulan po, nagsisimba pa rin po kami. At kahit bahang-bahan na nagsisimba pa rin kami that time, kasi ganun din ka-devoted din po yung family namin sa pagsisimba, sa being Catholic. So yun po yung nangyari, at sinubok talaga yung family namin that time. At nakapagsabi din ako na kapag yung problem na to sa pamilya namin is nagkaroon ng kasagutan, sabi ko, I decided nga to follow Jesus. Pero hindi ganun kadali yung nangyari. Yun nga po, sinagot naman ng Panginoon na naging maayos naman po yung family problem namin, kasi siguro yung mga dating-dati ko pang devotion, yung nga po na naging situational ng family namin, which is nga yung sa isang part po ng family namin is talagang naano po talaga sa bisyo, and napakahirap na sitwasyon po yun. So yung ganun po yung nangyari, at nagkaroon ng kasagutan po yung kasi ligtas po siya. At yun nga yung nangyari po, sabi ko I decided to follow Jesus. So yun nga, tinry ko na umattend din po, hindi lang tuwing youth celebration po, tinry ko rin po ng ibang gawain, like yung pagsimba rin po, Sunday service, and then also yung mga prayer meeting. But hindi porket na sinabi mo na I decided to follow Jesus that time, process po talaga yun. Talagang araw-araw ka talaga binabago ng Panginoon. At ganun po yung nangyari sa akin, na nandun na tayo, na sumusunod tayo sa Panginoon, pero hindi pa talaga as in totally, kasi nga hindi pa natin na ano yung responsibility. Like dati ano lang ako, attend lang ganun. Minsan kapag minsan may konting problema lang ganun, hindi ka na-attend, or may ibang situational na nangyari, hindi ka agad na-attend, or minsan nga kapag medyo mababaw pa tayo, optional lang talaga yung pagsimba natin, or hindi talaga natin pina-priority yung pag-attend. Minsan kapag may ano lang tayo, may free time, yun mga usually lang na ginagawa natin as mababaw na Christian, kasi wala pa tayong responsibilidad na gawain para sa Panginoon. So ganun nga, may time pa nga na minsan for example, hindi nagkaintindihan yung pamilya namin. Minsan parang maano ka na lang na, hindi na lang muna ako atin, gano'n. So may ganun talagang pangyayari sa buhay natin, lalo na kapag nag-uumpisa pa lang tayo bilang Kristyano, kasi nga hindi pa naman talaga buong pamilya namin yung nakakakilala, tumatanggap sa Panginoon. So si ate lang at kami lang magkakapatid po muna that time. So struggle din po bawat punta namin ng linggo, kasi nga may part na kapag alis po kami ng linggo, may word po si Papa na alis na naman kayo ng linggo, samantalang dapat nga linggo is family day, ganun, may gumagano na word sila. Pero nagtuloy-tuloy lang po kami, at thanks God that patuloy na hinihipo talaga ng Panginoon yung pamilya natin, kapag yung sincere ng heart natin is talagang genuine, na pinagpipray mo talaga pati yung family mo that time. So yun nga po, nagulat na lang kami na pati yung family namin, ano oras na, malilit na kayo simbahan, ganun. So yun, doon po naging yung story po namin as a Christian. So ako po bilang isang nakakilala na sa Panginoon, hindi po madali yung naging proseso po
upang talagang tanggapin natin yung Panginoon at mag-decide talaga to follow Jesus nga, di ba? So yun nga po yung nangyari. Ang that time po, pag-graduate na rin po ako ng college noon, at habang nag-aaral talagang mayroong mga struggle din talaga na ano ka sa mundo, na minsan nakahata ka ng makamundong bagay, kaya hindi mo alam kung ano yung patutunguhan mo sa buhay, na kung masasaayos ba yung kinabukasan mo. At yun, habang nagdedire-diretso ako sa Panginoon, kilos na rin ng banal na espiritu na patuloy tayong baguhin ng Panginoon at level up tayo, hindi lang stagnant tayo. At ayun po nung nangyari, pag graduating student po ako at nasama po sa D5 that time. So ang D5 po is talagang parang yung sa year po namin is kaka-start lang talaga ng D5 na yun. Parang na-build pa lang yung D5 na yun, yung year, yung that year na na era. At ganun po nga po yung nangyari, na napakahalaga pala talaga ng pagdi-disciple. Kasi bakit kamo? Although nagsisimba na kami that time, iba pa rin talaga yung meron kang inaalagaan na tupa mo, 'di ba, that time na hindi lang pagkatapos magsimba ganong konting usap lang. Pero kapag sa D5 po kasi talagang personal na nadideepen nyo po yung pag-uusap ninyo, lalo na po ng papalakasan kay spiritual, kasi doon po unang-una na nasasabi po ninyo yung mga problem ninyo, yung mga secrets na mga bagay na hindi mo ma-share sa iba, na kinikimkim mo lang, yung kasalanan na alam mo na hindi mo kayang pagtagumpayan sa discipleship po. Naano mo po yun, na nahihimay-himay po yun hanggang sa yung pinaka-leaders po ninyo is nabibigyan niya po ng kasagutan po yun. Kaya napakahalaga po talaga na lalo sa kabataan is yung pagdi-disciple po. Kasi nga po, lalo sa kabataan ngayon, napakaraming pressure po, napakaraming napakaraming udyok po ng makamundong bagay, na minsan nalalayo na sila ng landas kasi nga yung priority nila is hindi talaga nakaangkla sa Panginoon, or masyado pang mababaw, at nadadala pa talaga sila ng makamundong bagay. So yung nga po yung kahalagaan ng pagdi-disciple, at saksi po ako doon kasi that time sa graduating student pa lang po is napasakop din po ako, at naging isa rin po ako sa discipleship, at isa lang din po akong mentees that time. So napakahalaga po noon kasi nga alam mo yun, na nasa-share po ninyo kung ano yung mga kahinaan ninyo, at nagpapalakasan kayo sa circle po na yun, na natutulungan ka para mag-grow rin spiritually. At yun nga po yung nangyari, na bilang isang disipulo po nga po ng Panginoon, kailangan mag-level up din po tayo. So habang yun nga po na ginagamit tayo ng Panginoon at lalo tayong lumalalim sa Panginoon, nag-ask na rin po yung si Pastora Baby po sa amin, na or ako po personally, na kung nais ko na rin po ba maging leader that time, kasi nga graduate na rin po ako ng college, and nag-work na po ako ng face work po noon. At meron pong D5 summit po noon that time, na ITTH po. So yun po yung intentional intensify on hands training po para sa discipleship. So yun nga po, kami po yung batch 1 na sigasig po that time. Yun po ng kauna-unahang D5 na naganap po sa CLF Malabon. At doon po talaga na-build yung pagiging isang leader ko po that time. Kasi nga kung naano niyo po dati ko pa pong devotion, na mahihain po talaga akong tao. Talagang totoo po yun. As in, hindi po talaga ako gaanong na mahilig makipag-socialize. As in, tahimik lang po talaga ako. At hindi rin ba ako ma-share. Like, ganito po ngayon na nahihain po ako, na hindi ko kaya as in humarap sa maraming tao. Or kahit ano pang, alam mo yun, na wala kang confidence kasi nga
hindi na-build yung confidence mo simula nung bata ka pa hanggang sa nadala mo yun hanggang paglaki mo. Pero kapag naging Kristiyano ka na pala, magugulat ka na lang na alam mo yung unti-unting inaalis ng Panginoon yung hiya mo at pinapalitan na iyon ng kalakasan ng loob upang maibahagi yung salita ng Panginoon at ma-share yung love na natanggap natin sa Panginoon. At yung nga po, yung nangyari na that time, napaisip ako na kailangan ko nga talaga i-level up yung sarili ko. Kailangan ko rin maging leader din para, alam mo yun, nung hahawakan ko rin na mentees or yung tinalaga sa'yo ng Panginoon is magkakaroon din ng bunga. So yun nga po, yung una hindi ko pinag-isipan ko po muna talaga yon at sabi ko napakabigat ng responsibility na yun kasi nga minsan nagda-doubt pa nga ako sa sarili ko na kaya ko ba yun? Kaya ko ba ng ganito? Minsan nga nahihirapan nga ako na alam mo yon na i-build yung sarili ko sa maraming tao at yun nga kapag ako na yung mag-isa na lang sa ibang lugar ganon, talagang nahihiya po ako. Kaya yun, but dahil na rin po sa tulong ng Panginoon at sa patuloy na sama-sama po ng kapwa natin mananampalataya, nabibuild po talaga yung confidence natin and also yung Holy Spirit natin, nung Espiritu na meron tayo na binibigyan tayo ng kalakasan ng loob. So yun nga po yung nangyari that time na tinry ko rin na sabi ko, sige Lord, sa inyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat. Naniniwala naman ako na ang lahat naman ng bagay is galing sa inyo. So yun nga po, tinry ko na mag-aral ng D5 po. Intentionally po talaga yung kasi kung tayo lang talaga na yung sariling kagustuhan lang natin yung sinusunod natin, may part talaga doon na alam mo yun na marami kang reason, napakaraming reason na hindi, bakit ako pagbago pa lang ako, bakit ako nagtatrabaho naman ako, dapat exempted na ako. Ang dami nating reason. Ang dami nating idadahilan para, alam mo yun, na hindi natin talaga ma-priority yung Panginoon. But, yun nga, sabi ko nga, intentionally talaga na lalapit ka rin sa Panginoon. Hindi lang puro na, alam mo yun, iaasa mo sa leaders mo, iaasa mo sa pastors mo. Kailangan ikaw, sa sarili mo bilang nakakilala sa Panginoon, tutulungan mo rin yung sarili mo na i-build up yung espiritu na meron ka na mas lalo pang palakasin yung espiritu na meron tayo. So ganun nga po yung nangyari. Sabi ko, sige, tatry ko. Sabi ko that time, kahit yung panahong na yon ay kaka-graduate ko lang at unang work ko po yun, na-assign pa ako sa Cavite and nalipas sa Bulacan. Stay-in po ako noon. So napakahirap sa sitwasyon ko kasi nga stay-in ako and then buong Monday to Friday stay-in and then balik dito sa Manila and then also may pasok na naman whole day sa Church of the Living Faith sa may sanctuary nga po sa Malabon. Whole day din po yun. At kinabukasan meron na namang whole day na gawain sa Panginoon sa pananambahan sa araw ng linggo. So ang hirap ng naging routine ko that time kasi nga dapat kapag ganun kasi nagpe-prepare na ako ng mga dapat kong dalhin ganun or dapat kong pero but the grace of the Lord talaga, yung kalakasan ng Panginoon na binibigay niya sa akin, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yon, na alam mo yon, nararamdaman ko yung Holy Spirit na nagbibigay ng kalakasan sa akin kung bakit ko napagtatagumpayan yun na pagdating ng bago pa lang madaling araw, biyahe na ako niyan papunta sa staff house ko, ako lang mag-isa dun sa Bulacan. Napakahirap yun kasi nga first time ko na malalayo sa family ko na maging independent kasi ako lang mag-isa talaga doon sa Bulacan mula Monday to Friday. Mula pagpasok hanggang pag-uwi ko, ako lang lahat mag-aasikaso kahit may time na napapagod, nilalagnat. Talagang i-enjoy mo lahat ng alam mo yun, yung kalungkutan, yung sakit na meron ka that time. Kasi nga,
yun yung work na napunta sa'yo. So, kailangan mong kailangan mo talagang tanggapin yun at patuloy na humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. So dun sa part na yun, naturuan po ako, marami akong naging lesson na natutunan sa pag-iisa ko that time. Dahil na-realize ko kung gaano kahalaga yung family, gaano kahalaga yung fellowship sa kapwa mananampalataya, kasi sila din yung na makakatulong sa'yo to build your spiritual na kalakasan. And also yung quiet time mo sa Panginoon, napakahalaga yung prayer life mo sa Panginoon and devotion. So yun po sa 6 month na yon na na-experience ko that time, doon po talaga lalo akong na in love kay Lord, na grabe pala na yung Panginoon is sumasama sa atin. Totoo po yung stress, yung anxiety, totoo po yung kasi kapag lalo na kapag nag-iisa ka or parang wala kang napagkwentuhan, parang feeling mo walang mamahal sa iyo, ini-enjoy mo lahat ng sakit ganun, or kung ano yung mga feeling mo hopeless ka ganun. Pero ang nakakatuwa na kapag mayroon kang Panginoon is nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon, na ikaw is wonderfully made ng ating Panginoon. Tayo ay worth it na nilikha ng ating Panginoon. So, yun po yung naging journey ko tungo talaga na pinapalago ako ng Panginoon araw-araw ng buhay ko. At nagpapasalamat din ako sa D5 sapagkat doon din po na lalong na-build yung spiritual fire po sa sarili ko that time. Na dati attend lang ako hanggang sa attend lang sa mga gawain, ibang mga gawain. Pero kapag meron ka na palang responsibility sa leaders that time, binigyan naakit na po ako sa leaders. Iba yung dapat mong atake na that time. Hindi na lang na kailangan mo lagi sa sarili mo ikaw nakapokus. Hindi na pala ganun. Kailangan kapag nanghihina ka, kailangan ipakita mo sa nasasakupa mo na malakas ka, kasi nga ikaw yung tinitignan nila, ikaw yung inaay nila, at pinanghuhugutan din nila ng inspirasyon para sila din mismo ay natututo at nakakaroon din ng idea na kung paano maging isang matatag na Kristyano. So nandun yung problema, nandun. Pero kailangan napapakita natin na kaya natin yun, na pagtatagumpayan natin yun sa gawa ng ating Panginoon. Yun nga po, nagtuloy-tuloy po yun, at hanggang sa ngayon po, intentionally pa rin po na tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon. Hindi lang dati mo lang tinanggap ang Panginoon pero wala kang ginawang response, wala kang ginawang action. So sabi nga po, di ba, faith without action is dead po. Ganun lang po yun kapag wala po tayong action sa ating pananampalataya. Baliwala po yun. So tayo po bilang isang Kristiyano, anak ng Panginoon, lingkod ng Panginoon, maging intentionally po tayo na alam mo yun na lalo nagpapalalim sa Panginoon, lalo nagpapalax spiritually. Napakahalaga po nun sa isang pagiging Kristiyano po natin, na tayo po is lumalakad sa kaluwalhatian ng Panginoon. At dapat po araw-araw po tayo nakikita ng pagbabago sa Panginoon, ng pagbabago sa ating sarili. At yun nga, salute din po ako sa mga pastors natin, sa mga leaders natin, mga deacons na mga elders na patuloy na gayon sa kanilang edad po is na-maintain po nila yung paglilingkod sa Panginoon. Although may mga naging sinubok man sila ng mga aspeto ng buhay, but the same time nandiyan pa rin po sila sa atin, nandiyan pa rin sa mga pananambahan natin to guide us. At
nagpapasalamat ako sapagkat ang patuloy na tayo bilang lingkod ng Panginoon, isinuturuan tayo ng Panginoon na kung paano tayo na lumakad pa upang sa gayon yung mga nakasakupan natin is ma-guide din natin kung paano ba sila lumago pa bilang isang Kristiyano. Ano po yun, napakahalaga po nung lalo na sa kabataan ngayon na alam mo yun na masyadong ma-emotional sila, ganon, masyado silang madali silang masaktan, konting problema lang, ganon, or sa schools, nandun ang pressure. But kung tayo bilang mga lingkod ng ating Panginoon is hindi natin sila binibigyan din ng time or tinutulungan spiritually, intentionally na kailangan natin silang i-guide, possible po na maagaw sila ng mundo. So tayo bilang lingkod ng Panginoon, bilang medyo mayroon ng katungkulan or meron ng itinalagang responsibilidad sa atin ng Panginoon, kailangan po natin silang alagaan, parang tupa na po natin sila na kailangan natin i-guide po at patuloy na paalalahanan. So nandito lang po tayo bilang lingkod ng Panginoon na nagpapalakasan, nagtutulungan spiritually, kasi yan po naman talaga yung utos ng ating Panginoon, di ba? At the same time, kapag dumating na yung panahon na naturuan na natin sila na rin mismo is magiging leader na rin, at yung mga matatanda na rin sa atin is patuloy na yun nga, hindi natin masasabi, at makapalitan na po talaga ng bagong generation. So dapat po tayo is araw-araw po tayo patuloy na lumalakad sa mga utos ng Panginoon, kasi generation by generation po nagbabago po talaga yung generation natin. At para patuloy po na yung simbahan po natin o yung mga gawain natin is napapatuloy, kailangan meron po talaga tayong nakaangkla o na mag-handle din po para tuloy-tuloy po yun na hindi po mamamatay yung gawain ng Panginoon o yung simbahan na naitalaga po sa atin. So, salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na makapangyarihan ang ating Panginoon. Sa Kanya walang imposible talaga, at naniniwala ako na kahit anumang sama ng isang tao, kung tinanggap niya ang ating Panginoong Jesucristo at patuloy na nagpabago, nandun yung pagpapatawad ng Panginoong, grace ng Panginoon na patuloy tayo na malinis ulit at magkaroon ng pagkakataon upang mamuhay sa pagiging Kristiyano. At patuloy nga na napakabuti ng Panginoon simula pa noon hanggang ngayon, sapagkat napakarami ng nangyari, napakaraming pagsubok ang nangyari. But still, nandito pa rin ako sa inyong harapan, ang mga iba pa pong nating kapatiran na patuloy na lumalaban, patuloy na nagpapabago sa Panginoon, at patuloy pang binabago ng Panginoon dahil sa habag ng Panginoon sa atin. Patuloy po tayong pinagpapala, patuloy tayong iniingatan, pinaprotektahan at ginagabayan sa araw-araw ng ating buhay. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakadaming binago ng Panginoon sa akin personally sa buhay ko. Napakadaming inalis ng Panginoon, napakadaming lesson ang ibinigay sa akin ng Panginoon. At napakarami din na opportunity ang ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay lumago patuloy sa ating Panginoon. Kaya yun lamang po ang ma-share ko po sa araw na ito. Alam ko po sa unang devotion po is patuloy na corrected pa rin yung lesson natin sa ating devotion. Pero isa lang naman po talaga ang goal ng ating devotion is makapagbahagi po ng inspirational po sa bawat isa po sa atin, sa bawat mananampalataya, kapwa natin mananampalataya, sa mga tao na nakikinig sa mga oras na to. Patuloy na nais ko lamang i-remind sa mga tao na medyo nagda-doubt pa or may mga may pinipigilan pa sa kanilang sarili to not surrender totally.
their soul and heart to our God. Ang masasabi ko lamang po sa inyo is hayaan nyo po na ang kumilos sa buhay po ninyo ay ang ating Panginoon, sapagkat naniniwala din po ang bawat isa na mananampalataya na kapag ang Panginoon po yung naging sentro ng ating buhay, Matthew 6:33 nga, diba? Pag siya na but seek ye first of the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So naniniwala po ako doon, sapagkat kung tayo lang talaga yung sarili lang natin yung inuuna natin, napakaraming failure ang mangyayari sa buhay natin. But kapag ang Panginoon yung inuna natin, magugulat ka na lang, ganito na palang nangyari, ganito na yun, napagtagumpayan mo na yung lahat ng bagay. Kasi nga, ang Panginoon na ang siyang nag-aayos, ang nagsasa-align po ng ating mga plano sa buhay. So, yun lang po, na itry natin na buksan yung ating mga puso, ang ating mga isipan, na to level up din po yung spirituality na meron po tayo, na hindi lang po tayo attend ng tuwing linggo or iba pa pong gawain, but magkaroon tayo ng responsibility po to share more the word of God, to share more our Lord, na siya yung Savior natin, at patuloy na ginagamit din tayo sa iba bilang pagpapala din po. So yun lang po, itry natin na mas lumakad pa sa Panginoon. Wag tayong matakot. Yun lagi natin inaano, na iba po kasi natatakot talaga na mag-step up, kasi nga iniisip nila na ang daming mawawala sa kanila kapag sumunod sila sa Panginoon. Natatakot sila sa trabaho, yung time nila nababawasan na for alam mo yun, na for pang family time nila, family day, or sa ng kaibigan nila. Akala nila kabigatan yun, yung hindi ka na nakaka-attend sa mga ibang makamundong gawain. But sinasabi ko po sa inyo, hindi po kabigatan iyon. Talagang binukod na po tayo ng Panginoon at naiiba tayo sa kanila. At patuloy na iba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon, kung bakit marami talaga tayong dapat i-sacrifice. Kasi dito sa mundo po natin is pansamantala lang naman talaga dito. At lagi ko, at ito nga po sa favorite na parang na ano ko sa sarili ko, yung salita po na we are not citizen in this world. We are only passers by in this world. So yun po tumatak po talaga sa isip ko na oo nga, para saan ba tayo ginawa ng Panginoon? Ginawa tayo ng Panginoon is to ka-fellowship niya, to worship Him. So yun po ng purpose natin dito sa mundo. Kaya wag po tayo mag-focus dito masyado sa mga makamundong bagay, sapagkat lahat po ng meron tayo dito sa mundo is lilipas po. At ang totoong tahanan po natin is sa langit, kasama ang ating Panginoon. So yun lamang po yung maibabahagi ko sa araw na ito. At patuloy na tayo bilang lingkod ng Panginoon at nakakilala sa Panginoon at tinawag ng Panginoon, ay patuloy na wag mapagod at manghinuha sa patuloy na ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Continue to pray lang at patuloy na palakasin natin ang spiritual natin, na kasama natin palagi ang ating Panginoon. At yun lamang po, maraming salamat po sa gabing ito. Tayong lahat po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Lord, for this day na patuloy na kami po ay inyong iningatan at ginabayan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nakinig sa oras na to. Dalangin ko, Panginoon, na ibuhos mo ang pagpapala sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang trabaho, Father God, at kung ano man, Panginoon, ang kanyang pinagkakakitaan. Patuloy, Panginoon, na dalangin ko na kung sino man sa mga oras na to, Panginoon, ay may karamdaman, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na pagagalangin niyo po sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ng kanilang katawan, Panginoon, ay gagawad mo, Father God, ang iyong pagpalang kami, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, O Lord, na ikaw yung dakila naming manggagamot, ikaw yung dakila naming, Panginoon, na physician, O God, ikaw yung patuloy na nabibigay
kagalingan sa aming spiritual, Father God, sa aming puso, Panginoon, sa aming physical, Panginoon, at emotional. Kaya, Panginoon, sa iyo na po namin dinadalangin ang lahat, Panginoon. In Jesus' name, O Lord, we receive it, Panginoon, your healing, completely healing, Father God, to our brother and sister, O Lord. Kaya salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat sa lahat ng pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na patuloy na taniman mo, Panginoon, ng kasiyahan, Panginoon, sa kanilang puso, kagalakan, Panginoon, kalakasan, Lord God, na magpatuloy sa inyo at patuloy na maihayag kang lubusan sa kanilang mga buhay, Lord. At salamat sa patuloy na nakikinig, Lord, sa mandako sila, Panginoon, ng lugar, Father God, sa probinsya man, Panginoon, o sa ibang bansa, Father. Pabutin mo, Panginoon, sila ng iyong pagpalang kamay at palalahanan sila, Panginoon, na ikaw yung Diyos na buhay, na patuloy na nagsasaayos, Panginoon, ng lahat ng aming mga plano, Lord God. Kaya, salamat, Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, sa iyo na po namin pinagkakatiwala, O Lord. Naniwala kami, Panginoon, na kapag nagpakumbaba, O Lord, ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na papatawarin mo ito, Lord God. Kaya patawarin nyo kami, Panginoon, kung ano man ang nangyari, ang nagagawa, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa inyong kalooban, Panginoon, ng aming bansa. Ay patuloy, Lord God, na ikaw ang siyang magsaayos nito, Panginoon. At gumamit ka, Panginoon, ng mga tao na iyong lingkod, Lord God, nang sa gayon maihayag ng lubusan ang iyong kabanalan, O Lord. Kaya salamat, Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Patuloy na pagpalain mo ang mga nakinig sa araw na ito, Lord God. We thank you, Lord. We praise your name. Hallelujah, Jesus. In Jesus' name we pray, O God. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. God bless po.